So anong nangyayari dito sa Cebu, yung mga tao nagwilga na dahil sa mahal ng mga bilihin at hindi kasya yung sweldo, yung minimum wage natin. So nagrereklamo sila, nag-complain sila dito sa Duli, no? Talagang fino-force nila yung mga tao, ini-encourage nila na pumunta doon sa Duli at doon magwilga. Yun ang nangyari dito sa Cebu, which is ito ay trabaho talaga ng isang president, no? Kung naalala natin si Duterte, nakikita natin na lumalabas at gumagawa siya ng mga reports including the comprehensive of our situation na nandoon tayo sa pandemic, na which is makomprehend ng mga tao we are in a crisis. Yan ay piniliwanag ni Duterte na maintain naman yung price kahit nandito tayo sa pandemic, lockdown tayo, we're struggling for our economics. Hindi yung nagpo-flow yung economics natin, patay yung ekonomiya natin dahil lockdown buong mundo. Pero palagi siyang gumagawa ng reports, no, about sa incentives. Yung mga tao ay hindi mahihirapan. So yan na nga, ini-implement niya yung ayuda. Talaga, every month meron tayong ayuda. Hirap tayong makagalaw dahil nga meron tayong surge. Yun na nga yung pandemic, which is ngayon maganda yung economics natin, ang laki-laki ng kita ng ating government, no, including all the taxes, kasi nag-impose pa siya ng taxes. Si Duterte naman, hindi naman nag-impose ng more taxes sa mga tao. Ganon siya ka-deserving, no, na tao. He deserved the lives of the people. Yan ang totoo, guys. Na which is hindi to nangyayari ang wilga sa panahon ni Duterte kasi nga nakita natin ang pagmamahal niya sa taong bayan. Lumalabas siya palagi, gumagawa siya ng reports, no, about the people. Yun ang totoong leader. Yun ang totoong president. Na which is ngayon, wala tayong nakikitang ganon, no, dito kay Marcos. Wala. Kaya ang mga tao nagwilga, hindi nila alam, hindi naman obligasyon ng Duli. Obligasyon to ng president kung ano yung gagawin niyang reforms. Every reforms in our country, gumagawa sila ng reforms, gumagawa sila ng hakbang, ang president talaga ang nagsasalita. Ang president talaga yung nagpo-force kung paano niya i-maintain ang ating livelihood. Hindi mahihirapan yung mga tao. Livelihood program natin, acceptable sa mga tao. Very convenient. Affordable yung mga price, at hindi mahihirapan yung mga Pilipino. Ganon talaga ang the best president. Hindi katulad ngayon. Hindi nila sinisisi si Marcos sa daming kita ng ating government ngayon at nangungutang pa ng billion of dollars doon sa labas ng bansa. Pero lalo tayo naghihirap. Grabe yung korupsyon. Hindi maganda yun. Nafe-feel natin yan. At harap-harapan tayong kinurap dito sa ating gobyerno. Dahil alam naman natin ang laki ng kita ng ating government ngayon. Yung taxes pa lang, trillion of money. He is visiting every countries. At wala tayong nakikitang improvement. Gamit ng pera ng taong bayan. Gina-justify niya yung gastos niya. Kukuha siya ng 1.4 billion money of our people. Pira ng taong bayan yun. Magkano yun kada araw? Almost 5 million kada araw ang ginamit niya. Mag-travel man siya o hindi. Grabe ang laki. Habang ang mga Pilipino ay naghihirap. Oh, 'di ba? Klarong-klaro, harap-harapan tayong niluloko, harap-harapan tayong kinurap ng ating gobyerno. Pero iwan ko sa mga tao, hindi nila kayang labanan to. Supposed to be, klarong-klaro na yung corruption, dapat ma-impeach na yung president na yan, sa totoo lang. Kasi grabe na eh. Grabe ng paghihirap. Pinapahirapan na tayo ng pinapahirapan. Tinutudo yung paghihirap natin. Tinutudo na yung pagkorap sa mga tao. Tinutudo-tudo na. Pero iwan ko, bakit hindi pa tayo gising? Meron po tayong karapatan dahil tayo po yung nagsusweldo sa gobyerno. Tayo po yung nagbibigay pera para mabuhay sila, para sweldoan sila, para magserbisyo sila ng tama. At hindi na-contribute ng ating president. At hindi ko alam kung bakit hindi gumagalaw ang ating legislative. No? So, yung mga tao gumagalaw. Siyempre, mag-people power talaga dahil sa laki ng bilihin. Pero hindi. Kasi nga, naniniwala pa rin sila. Klarong-karong harap-harapan na tayong niloloko ng ating government. Hindi maganda yun. Naglalabasan pa yung mga masasama. Naglalabasan pa yung mga adik. Natutuwa lang kayo dahil naglalabasan na lahat. Yun ang gusto ninyo. Dahil reklamo kayo ng reklamo ni Digong dahil hindi tayo nakalabas. Mas maganda pa nga yun eh. Kasi wala tayong nakikitang mga inusinting namamatay. Ngayon, araw-araw may babaeng namamatay. Araw-araw may estudyanteng namamatay. Ha? Gusto ninyo yun? Anong klaseng tao kayo? Anong klaseng Filipino kayo? Hindi, wala kayong malasakit sa bayan, sa totoo lang. Hindi kayo patriotic people, hindi kayo patriotic person. Ang ginawa ninyong santo, ang politiko. Hindi po ganyan.
Kailangan po, gagawa tayo ng hakbang, i-correct ang ating gobyerno for the people. Yun ang dapat gawin natin. Dahil klarong-klaro na niluloko tayo. Sa laki ng income ngayon, sa laki ng pera na natatanggap ng ating government, bakit naghihirap tayo? Yun ang tanong. Kasi nga, yung president natin, corrupt.